Sa nakaraan, nanggaling ako sa bayan ng Real at nakahanap ako ng lugar na pwedeng makapag-car camp. Napakaganda ng lugar, nasa tabing dagat at malapit sa waterfalls. At ngayon, sa ikatlong araw ko sa pag-iikot sa probinsya ng Quezon, ay dito naman tayo ngayon sa bayan ng Infanta. Maghahanap tayo ng lugar na pwedeng makapag-beach camp at mabisita na din ang bayan na ito. Ganda nga. Paiba-iba ang klima dito. Minsan maulan, minsan tirik ang araw. El Nino ngayon sa bansa natin. Pero ang sarap tumira dito sa bahaging ito ng Quezon dahil mayat maya ang pag-ulan na nagpapalamig ng klima. Galing ka sa sa Marilaki Highway. Dito ang bagsak ko yung kilometer 90 ba yun? Dito yan yung isang daan. Yan. May 5-story na building, 5 floor. Pansin ko sa bayan ng Infanta ay mas maunlad siya kaysa sa mga katabing bayan. Mas madaming mga negosyo, mga malalaki at konkretong mga bahay. At makikita mong bising-busy ang lugar na ito. Maliit lang yung land area ng Infanta. Ang malaki yung Real. Sige, pag may mga truck na. Ang bayan ng Infanta ay may pinakamalaking pagawaan ng lambanog sa buong probinsya ng Quezon. At sa nakaraang census, meron itong mahigit 70,000 na populasyon. Malaking bayan talaga siya. At may kita mo mga maunlad. Hindi lang. Ito yung Jollibee.
aspektado at maliit na sikip ang daan. Sikip private customer only. Tandong. Masikip yung entrance. Maganda naman yung itsura sa loob. Sana lang. 50 daw entrance. So ito yata yung open cottage, 500. Oh, ito. Nago. Kung hindi naman daw kukuha ng cottage, 100. Okay din dito, no? Ganda. Pure na buhangin, walang bato. Hindi ng tao yan. May ilang mga nagpo-tropa lang doon. Malawak ang shoreline dito. May black sand pero malinis ang dagat. Pwede ka naman mag-tent pitching pero kailangan mo magbayad ng entrance. Ganda nga. Ayun na yung Pulilio Island. Laki-laki din siya. Hindi ko siya tingnan, i-check. Tingnan natin dito. Si Tando. Court pa lang to. Basketball court at volleyball. Smile, relax, enjoy. Garden yung dating. Invite tayo dito. Oo, yung mga cottage nila na maliliit naman dito, 500. Overnight, 800. Kasi yung malalaki daw, yung malalaking cottage, 1.5. Yan. Tapos, ang entrance ay 20 lang. Parang masisikip lang yung lugar dito. Pag may mga dala kang sasakyan, hirap na i-maniobra. Presko siya dahil mapuno. Saka yung puno niya, hindi buko, hindi niyog. Parang mga pine tree. Kakaiba eh. Iba yung ambience dito eh. Daming puno na na nakatanim. Yun nga, hindi mo lang malalapit yung yung sasakyan. Tsaka parang masikip sa parking ng sasakyan dahil napuno ng mga cottage. 3 silang beach resort na magkakatabi dito. At halos parehas lang ang presyo ng kanilang entrance fee at mga cottage. Thank you po. Ito pala, Radi. CR. Yun, diba sulit tayo sa highway. Gas ka na dyan. Ito yung pangalan ng simulan nila. Haba. Gas ka na dyan. At sa katabing kalsada ay nakakita ako ng camping site dito at pwede makapag beach camp. Ito yung Pine Woods. Oh, maganda. Yung mga nagka-car camping dito. Yun mo, may naka-tent. Naka-tent. Cottage. Camping center. Sana.
medyo malapit. Medyo malapit ang dagat dito. Ganito na yung sasakyan. So yung 10 PG, 500. 250 yung per head. Tapos pag car camp ka, yung allowed dito sa harap, yung magka-car camp lang. Kung hindi ka magka-car camp, entrance lang. Doon ka lang magpa-park sa likod. So car camping, 1,000. Tapos 250 pa per head. Yung cottage naman, 800 kung gagamitin mo yan. Tapos kung kung ka-cottage ka lang, hindi mo pwede ipasok yung sasakyan. Doon ka pa rin sa sa likod magpa-park. Lipat tayo. Wala akong budget, wala ako 1,000. Buti pa doon sa Real. 100 lang, okay na. So yan, Pine Woods. Doon sa mga magka-car camp, dito meron sa Infanta, Pine Woods. Highway ulit tayo. So itong kalsada na to, papunta to dun sa may Dinahican Port sa Infanta. So binabaybay lang natin to, tapos pinapasok natin sa loob yung may mga resort. Pinasok ko ulit yung katabing kalsada. Nagbabaka sakali na may mga camping site pa dito. Ay, hanggang doon lang pala. Hanggang pala si Mentago. Yung Tres Pinos. Pero mukhang malalaking resort ang meron dito. Ocean View. Ito yun, Ocean View Martins. Itong lugar. So hindi ka rin pwede makapag-car camp. Kaya lumipat uli ako sa katabing eskinita. Pag ginagawa pa lang, Elijah's Cafe. Pero wala pa din akong natagpuan. Pang-5 ko na to na pang-check. Grabe. Mukhang malawak yung niya. Hi! Resort po ba to? Private. Sinerch ko lang kasi sa Google eh. So hindi pala to open for public. Itong James Private Resort. Halos 5 lugar na yung napuntahan ko. Pero wala akong nakita na mura at pwedeng makapag-camping. Bukod sa Pine Woods. Mahirap magtanong-tanong dito. Dahil ang dami niya, tapos kailangan mo pang pasukin sa loob. Maubos yung oras mo kakapasok, tapos labas. Hindi katulad sa iba na, katulad nga doon sa Real. Andyan lang mismo yung mga gate nila. So, andyan na mismo yung dagat, kita mo na. Golden na Wap. Yan, try natin dyan. Mahaba-haba pala. Ayun, mukhang marami dito. Dahil mga araw-araw. Beach resort. Ayun. Try natin dito sa Igit. Ayun. Sikip lang dito. At ganon din yung setup. Dikit-dikit na yung mga pahirapan na sa parking sa sasakyan. Kung moto camping kaya o ubra, pwede may pasok yung motor sa loob tapos mag-tent ka na lang. Pero yung sasakyan hindi mo mailalapit talaga. Paikot na ata ito pabalik sa sa may fishport, sa Dinahican Fishport. Tent lang. Ay, hindi mapasok yung sasakyan. Pwede dito motor pasok
So, tanong ako dito sa ano, ayun, maluwang, malilim. Kaso daungan ata to nila ng mga bangka. Tinanong ko, oo, pagka wala akong mahanap, baka dyan na ako. Pwede naman daw mag-park lang. So tama nga, itong daan na to. Itong daan na to papunta sa ano, sa Dinahican Port. Simple lang ang buhay dito. Marami dito ano, mga mangingisda. Napadpad na ako dito sa may komunidad na malapit sa may fishport at napakasikip na mga kalsada dito. Sigip. Sikip na rito banda. Medyo palapit na tayo sa port. Pintado na dito banda sa unahan, pero sikip ng daan. Masikip. Ito, lugar dito, madami din tao, nas buhay na buhay. Dahil malaking komunidad dito. Dahil nga sa mga mangingisda. Dahil dyan sa mga nagbabagsak ng isda sa ano, sa Dinahican Port. Boom. Tricycle. May Alphamart dito. Ayan. Punta tayo ng fishport. Try natin kung uubra. Ito na, ang fishport. Ayan. Ayun o. Ang dami dito mga nag-aabang ng isda. May padaong. Grabe o. Punong-puno. Puntahan nga natin yan. Kahit gabi na. So yun, inabutan na ako ng alas 6. Alas 6 na. Hindi ako nakahanap. So dito ako sa fishport. Pag wala na talaga, dito lang tayo matutulog. Hindi naman malangsa. Hindi naman presko naman yung fishport eh. Ay, malangsa pala pag lumabas ka. Dami siguro huli niyan. Ayun yung mga nag-aabang. Nagkakaguluhan na siya. Ang dami mga malilit na bangka. Ito na. Para makakaguna kami. Okay, yellowfin ata to. Pahinga muna tayo. Pasok tayo. Pagod na rin ako. Kalahating araw tayo naghahanap. Dito muna sa ngayon. Dito muna. Kapag dumilim na, nakita kong okay naman, dito na tayo magstay. Tapos bukas, diretso na ang pa-general na car.
akong dalawa. May kanin po kaya? Isa po. Magkano? Ayun, off lotion. Kailangan ko to. Dahil madaming lamok ngayon sa port. Walang hangin sa fish port. Malamok. Malangsa. Good luck mamaya. So yun. Kung maligaw man kayo dito sa may dinahikan dito sa dulo ng Infanta, yan man kayo dapat ikabahala. May security guard, tapos may coast guard doon sa fish port. Tapos may parking lang doon, 100 daw pag 24 hours. Ito hanggang alas 12 lang yung Alpha Mart. Tapos yung ibang maliliit na tindahan dito, yun lang yung 24 hours. Yung iba hanggang alas 12 lang. Oo, wala naman kayo dapat ikatakot sa lugar dito. Tapos ito pala yung Coast Guard. Yan, Coast Guard. Tapos maraming mga palengke dun. May mga tao naman dun. Kaya safe dito. Kaya safe dito mag-overnight. Madaming tao. Tingin ko dito na talaga ako matutulog. Dito na ako mag-stay. Alas 7 pa lang. Sarado na yung palengke. O tong fish port. At medyo malamok. Madaming lamok. Walang hangin. Wala na ako sa mood magluto. Medyo stealth camping tayo para marami kasing tao sa paligid. Tapos public place to. Kain tayo. Good morning. So, 7:30 na. 7 na ako nagising. At ayan. Parang isa lang yung nagbababa ngayon. May mga namimili na. Alis na tayo. Wala na masyadong ganap dito. Mag-iikot lang tayo sa bayan. Dito sa bayan ng Infanta. Tapos diretso na ng general na car. Doon na siguro ako mag-uumagahan. Mga 30 minutes na lang naman papuntang general na car. Labas na tayo.
dun. Keep hustling,